Hi everyone! So, it's been a while na bumisita ako dito sa channel natin. And na-surprise ako kasi medyo madami na tayo. Actually, diary ko lang to nung pagta-transition ko. Hindi man siya detailed na documentation ng pagta-transition ko. Dito ko na-document yung from zero hormone, female hormones, to after 4 years. And it's been a while, almost a year, na hindi ako nag-upload. And may reasons kung bakit hindi na rin ako nagdo-document. Isang reason is naging aloof ako. Ayoko na mayroong makakaroon ng update sa akin. Nagkaroon ako ng face na ganun, na ayoko nang may makakaalam ng mga activities ko, or mas na-enjoy ko yung pagiging mag-isa. I tend to isolate that year or that years. But right now, I'm coping up kasi naapektuhan talaga yung communication skills ko, yung pakikipagkapwa ko kapag nariyan na ako sa labas. Hindi na ako marunong bumate, hindi na ako marunong mag-sustain ng communication. Which is, I was when it comes to conversation, okay ako. And that's why nag-upload din ako. Kasi tinitingnan ko, articulate pa ba ako magsalita. Kasi sa line ng work ko, I tend to isolate myself nga. Bahay lang ako, tapos lalabas lang ako pag may bibilhin, or hihinga lang ako sa labas. Then bahay. Hindi ako nakikipagkapwa, hindi ako nagyayakag, hindi ako nag-iimbita na, "Uy, sumama ka naman sa akin." No. Wala na ako sa face na ganon. Pero natutuwa ako kasi noong chinek ko tong channel na to, daming naghahanap. Bakit hindi na ako nag-upload? Marami daw silang natututunan sa channel na to, and very na-appreciate ko yung mga comments ninyo. Nababasa ko silang lahat. And pero I don't want to disappoint you. I don't want to discourage you. Because I have one realization na kung bakit din ako nag-upload. I am not the right person na kung gusto mo na mas maging feminine ka, mas maging kilos babae ka. Hindi ako yun. I have realized that I cannot be that feminine. Yeah. Alam ko hindi ako babae. Lalaki ako. Yeah, hindi na tayo. It's been, I transitioned late. Early 30s. And I have lived before that as a man. Challenges as a man. Task of a man. Happiness as a man. Masaya rin ang inano ko. Pero mas komportable ako at mas ako ito. This is the best experience that I had. 4 years. Mas komportable ako. And I had that freedom. Freedom na hindi ko kailangang umalis ng bansa para magladlad or ipakita kung sino ako. Because swerte ako, even pumasok ako sa mahirap na journey ng pagta-transition ko, yung pagtitiis, yung pagko-communicate ko sa mga malalapit sa akin, I gained a lot of support system, lalo na sa family ko, sa core family ko. And but like I said, I cannot be feminine. Bakit? Kasi sa totoo lang, yung mga pinagdaanan ko through this transition, hindi siya pambabae.
Hindi siya babae. Paano ko nasabi? Paano ko nasabi? I am always in survival mode. This past few years, I was challenged. Kaya hindi rin ako masyadong nakakapag-upload regularly. Kasi may pinagdadaanan. At yung mga pinagdadaanan yun, pang Street Fighter, hindi pang Barbie. para akong nasa survival mode ng Plants vs. Zombies. Na parang, hala, yung mga zombie talaga, walang tigil. Sa nung buhay ko. At narito pa yung naroon ako naluluto ako sa gamot. Tapos, ang hirap labanan nung anxiety, ng depression. Pero, ito na yun. Hindi talaga siya pambabae. Hindi siya pang Disney princess. And, through that challenges, I have learned to be more tactical, strategical when it comes to my life. And hindi ko siya pinagsisisihan na dapat ganito lang ako kasi feminine ako. No. Kailangan ko yung matutunan. Even sa kaliit-liitan ng mga finances ko, wala. Kailangan ko siya matutunan. Yung pagsisave ko ng mga tao, pagiging Superman ko, yung isisave ko, ililigtas ko yung mga hayop na yon. Nandun ako. Pero dapat ko yung matutunan. At hindi siya nakakababae. Sa totoo lang. Lagi ako nasa survival mode. And through that, na-realize ko hindi talaga. I may be wanting to be feminine outside. Katulad nito. Snatch. Makinis. Gusto ko make-up talaga. Parang passionate talaga ako sa pag-aayos ng sarili. Pero may time din na tinatamad ako. Pero I like this one. I like this lifestyle. I like, kasi shopping ko lang. Kabibili ko lang ng kung anek-anek na at sa tingin ko bagay sa akin. Gusto ko yung activity ng mga babae. Gusto ko yung hindi ko naranasan yung sisterhood. Pero gusto ko nung mag-isa ako na na-enjoy ko yung mga bagay-bagay. Hindi rin ako nakaranas ng through that challenges, may sumagip sa akin na Prince Charming. No. Talagang tinuruan ako ni Lord na mag-isa. Hindi siya katulad ng 20s ko or early teen ko na may nakakausap ka. Through my 30s, kung sino nakaka-relate dito, simula na nag-30s ka, ang daming mga tao na available noon, ngayon hindi na available. I think noong kabataan natin, napakaswerte natin kasi ang dami nating mga kakilala o kaibigan na always available for you kapag kailangan mo sila. But right now, naranasan ko talaga na walang available. Walang available at hindi rin ako nag-seek ng availability ng ibang tao. Just because I want to focus and I am not really appreciating kung ano yung payo ng ibang tao ngayon. Sa punto ko ngayon. Kaya pag humingi ako ng advice, ibig sabihin talaga, gusto ko talaga ng advice. Pero pag hindi ko iningi ang opinion or advice ng ibang tao, nakaganto siya. Hindi siya hindi ko siya ini-entertain. Kasi kaya ko. Kasi minsan kailangan ko lang na may makikinig. Yun lang. But balik tayo. Hindi ko na rin kailangan when it comes to relationship ng bullshits.
hindi naging soft. Hindi ako naging mapagpatawad. Ang dami ko na-realize, dami ko nakat ng mga tao. And, kunwari, mapuna ako na para hugis lalaki ka pa rin, or mukha ka pa rin lalaki, or kung maranasan ko man na paalisin ako sa CR ng babae, wala na akong pake. Susunod na lang ako. Kasi ayoko na ng conflict, ayoko na may pinaglalaban. Kung sa tingin nila, ito yon, ito yon. Kung sa tingin nila number 5 yan, number 5 na rin ang tingin ko. Ayoko na ng confrontation. Kung hindi ibinibigay ng ibang tao ang gusto ko, hindi na rin ko hinahanap. Natutunan ko na mag-rely sa sarili ko. It's a hard journey. It's a lonely journey. Pero, kaya. Nasanay. And dapat masanay. Kasi, in this time, konti na lang available. Kasi I think that valid siya. Na konti na lang available. Kasi, sa edad kong to, sa edad naming to, may kanya-kanya na kaming hinaharap na mga challenges, or meron na silang phase sa buhay nila na gusto nila mag-focus doon. And that is acceptable. I have never been bitter of it. Siguro dati, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, maliwanag na sa akin that I need also to romanticize my life para mag-live ako sa present ko. And dahil nga na-realize ko na I can never be feminine. I'm always in survival mode. Lagi akong lagi ako nagplaplano. Lagi akong pinaprotektahan ng sarili ko kasi wala akong aasahan na pro-protekta sa akin. Not bitter of it. Gano'n na lang talaga. Natural na lang talaga yon. Hindi na ako nagsisik ng drama na wala gusto sa akin. Dati ganun ako eh. Or walang available. Ganyan. Pero pag naiyak ko na, wala na. Tapos na. Move on na. And when it comes to relationship, romantic relationship, I have tried. Online man yan, personal man yan, makipag-flirt. Konti na lang pupunta na ako sa bar mag-isa. Pero hindi ko pa yun nagagawa. Pero, dahil hindi ko na kaya yung mga konting bullshit sa buhay, I rather be alone. I rather enjoy my company. I rather focus on myself. Now, nagfo-focus ako sa pagbabasa. Kapag nasa labas ako, hindi ako makapagbasa dito kasi, ewan. Pero na-engganyo ako sa pagbabasa ngayon. Gusto ng isip ko na mag-focus sa health ko. Kaya naglalakad-lakad ako paminsan-minsan. Pero I am not consistent enough. Meron pa rin ako ng mga activities like kumakain pa rin ako ng mga, hindi na para sa age ko. Yan. Pero, like I said, kung naghahanap ka ng isang video or isang tao na makakatulong sa iyo sa transition mo para mas maging feminine ka, no, hindi ako yun. Siguro maano ko sa inyo, makakasabay ako sa journey niyo na mas maging reliable sa sarili. Kasi nasa journey rin ako ng ganun. Gusto kong maging reliable para sa sarili ko. Kasi minsan, dinadoubt ko na, reliable ba ako? Yung emotions ko ba, reliable? Nasa journey na rin ako ng ganun. Gusto ko maging reliable para sa sarili ko. But if you want to, learn that, kasabay ko, you are open to watch. Pero huwag ka mag-expect na puro love life, or
puro pagpi-please ng ibang tao. No, hindi ako yun. Hindi na ako yun. And that's it. Happy ako para sa inyo kasi nandiyan pa rin kayo sa transition nyo. May mga challenges and caveats. Pero, tuloy lang. Lahat naman siguro tayo may pinagdadaanan. Pero, it shall pass. Pero hindi lang siya lalampas kung hindi mo haharapin. And, yun. Thank you so much. You have a great day.